Masasabing napakaswerte mo na kung makatagpo ka ng lalaking mabait, gwapo, iginagalang ka at isang mayaman. Bonus mo pa na kahit mahirap ka lang, tanggap ka ng pamilya. Langit at lupa man ang pagitan nila. Ngunit paano kung ikaw mismong sumira ng tiwala sa'yo at sa sariling tahanan pa nila mahuhuli kang kasiping ang panay na kapatid ng fiancé niya at kahit walang nangyari sa kanila, pinipilit ng lalaki na may nangyari. At dahil doon nabaliktad na ang sitwasyon dahil ang kailangan niya ng pakasalan ay walang iba kundi ang bilyonaryong si Colton Miguel, ang kuya ng fiancé niya. Paano niya makukumbinsi ang mga ito na isang pagkakamali lamang lahat kung si Colton mismo ay pumayag agad na pakasalan siya? Part 1. Hindi maalis ang ngiti niya sa labi habang nakatingin sa singsing na nasa daliri. Ito ang binigay sa kanya ni Aaron na mag-propose sa kanya 2 buwan ang nakakaraan. 3 taon na sila magkasintahan ni Aaron at sa loob ng 3 taon na magkasintahan sila, ipinakita nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Ginalang siya ng nobyo at pinakilala na rin sa pamilya nito. Hindi rin tutol ang pamilya nito kahit na hindi siya galing sa mayamang angkan. Tanggap siya ng mga ito sa kabila ng katayuan niya sa buhay. 21 years old na siya at graduating na this year kaya na mag-propose si Aaron, agad pumayag siya na magpakasal dahil bukod sa nasa tamang edad na sila, ay sigurado na sila sa isa't isa. Baka mapunit ang labi mo niyan, Pamela. Umupo si Irish sa tabi niya at bahagya pang binangga ang balikat niya. Nag-propose lang si Aaron, nagkaganyan ka na? Bigla itong umiti at tumingin siya rito. I'm happy, Irish. I still can't believe that I'm getting married. Diba sinabi ko naman sa'yo, pangarap ko maikasal sa lalaking mahal ko? And this is it. It's going to happen soon. Kinikilig na tumingin siya sa singsing na nasa daliri. Mabuti hindi namatay sa inggit ang ate Kyle mo. Sa tingin mo? Balik tanong niya. Umikot ang mata ni Irish kaya natawa siya. Kilala kasi nila ang ate Kyle niya na inggitera. Mga bata pa lang sila, ganito na ito at hanggang ngayon walang pagbabago. Masyado kasing na-spoil ng magulang nila. Isang ungot lang sa magulang nila, halos magkandarapan ng mga ito na ibigay ang gusto ng kapatid niya. Samantalang siya kahit siguro umiyak ng dugo, hindi mapagbibigyan ng mga ito sa mga bagay na gusto niya. Kahit maglumpasay pa siya sa kakaiyak, walang pakialam ang mga to. Kahit nga pag nag-away sila magkapatid, siya palagi ang may kasalanan. Siya ang palaging mali at ang ate Kyle niya ang tama. Una na ako, Irish. Pupunta pa ako sa bahay ni na Aaron. Bye! Paalam niya sa kaibigan na halata sa mukha ang lungkot. Nag-away na naman siguro to at si Fred, ang nobyo nito. Habang nakasakay sa jeep, tiningnan niya ang mukha sa malit na salamin na palagi niyang dala. Hanggang ngayon napapaisip siya. Ano kayang nagustuhan ni Aaron sa kanya? Oo, maganda siya. Maliit ang mukha. Matangos ang maliit na ilong at natural na papula ang labi. Pero bukod sa mga yon, wala na siyang masasabi na maganda sa kanya. Payat kasi siya and her height is just 5 feet and 3 inches. Tapos ang dibdib pa niya parang pang 15 anyos lang. Ang saklap sa part na baka nga mas malaki pang dibdib ng mga 15 anyos kaysa sa kanya na 21 years old na. Kaya minsan hindi niya maiwasang ma-insecure sa mga nagkagandahang babae na may gusto sa nobyo niya dahil alam niya na wala siyang panama sa mga ito. Nang makarating siya sa napakalaking bahay ng mga inaris, agad na ipinapasok siya ng mga kasambahay. Ma'am, wala pa po si sir. Pagbibigay alam ng kasambahay sa kanya. Sige, maghihintay na lang ako dito. Ma'am, ang sabi ni sir, doon daw ho kayo sa kwarto na katabi ng kwarto niya. Baka daw ho matagal siya kaya doon na lang kayo maghintay at magpahinga muna. Tama. Dahil gabi na rin, gusto niya muna magpahinga habang hinihintay ang nobyo niya. Tumango siya rito at naglakad na papunta sa kwartong tutuloy niya magmula ngayon. Dito na kasi siya titira dahil sa linggo na gaganapin ang engagement party nilang dalawa. Pumayag naman pareho ang mga magulang nila dahil pagkatapos ng engagement party ay pagkatapos ng 2 buwan magpapakasal agad sila. Busy na ngayon si Aaron dahil isa na itong CEO ng kumpanya na pinamana dito ng dati sa edad na 25. Napamahalaan naman ito na maayos ang kumpanya kaya lalo siyang napabilib dito. Pagkatapos alisin ng sandals sa paa, pabagsak siyang nahiga sa malambot na kama. Napapikit siya ng maamoy ang una na mabango at may panglalaking amoy. Ang sarap sa ilong. Pumikit siya at saglit na naidlip hanggang sa hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Naramdaman niyang dumampi ang labi ni Aaron sa labi niya. Gumanti siya ng halik dito at napaungol na nang maramdaman na lumalim ang halik nito sa kanya. Gusto niya itong itulak nang bumaba ang labi nito sa leeg niya. Shit! Malakas pang mura niya na malaglag sa sahig na unang mukha. Agad tumingin siya sa salamin dahil baka nagdugo ang labi at ngipin niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil di naman pala nabasag ang mukha niya. Napahawak sa labi niya dahil pakiramdam niya ay mamamaga iyon. Maging ang leeg niya ay malagkit dahil siguro sa pawis. Bago bumaba, iniwan niya nakacharge ang cellphone.
Nagpunta ng kusina para tanungin ang mga kasambahay kung dumating na ba si Aaron. Natigil siya sa paghakbang na makitang nakakatandang kapatid ni Aaron na nakaupo. Mula sa malamig na ekspresyon ng mukha, napalitan ng madilim na ekspresyon niyo na makita siya. Alangang lumapit siya rito at naupo sa harap nito at saka pilit ng umiti. Kahit ang totoo hindi niya gusto ng ngitian ito. Masasayang lang kasi ang effort niya sa pagngiti dahil wala naman tong pakialam. Halatang hindi siya nito gusto para sa kapatid, kaya kahit konting ngiti hindi nito maibigay sa kanya. Tsaka matagal na tong ganito sa kanya. Naalala niya nang una niya itong makita sa universidad na pinapasukan niya na pag-aari nito. Hindi pa niya nobyo noon si Aaron ng mga panahong yon, pero masama talaga tong tumingin sa kanya. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan sa isang Colton Miguel? Ang bilyonaryong natuto't nagpalago mag-isa ng mga negosyo nito. Matagumpay ito sa iba't ibang larangan ng negosyo na pinasok ito tulad ng hotels, casino, resorts, restaurants at marami pang iba. Sikat din to pagdating sa mga babae, pagdating sa pagpapaiyak ng mga babae, daig pang artista. Sa bagay, gwapo naman talaga kasi. Matangkad, matangos ang ilong, makapal ang kilay na binigay ng matapang na mata, at bukod doon kulay berde ang mata nito na namana daw sa banyagang ina. Napanguwi siya nang humithit to ng sigarilyo at binuga ang usok nun habang nakatingin sa kanya. Ngayon alam na niya kung kaya hindi mapula ang labi nito katulad ng kay Aaron. Malakas kasi tong manigarilyo. What are you staring at? Napahawak siya sa batok. Malaki at malamig ang boses nito. Nagbigay na ibang lamig yon sa katawan niya. You wanna smoke? Tanong pa nito sa kanya. Agad na umiling siya. Hindi po ako naninigarilyo. Sir Colton, pasensya na pala. Nakalimutan ko sabihin kay Ma'am Pamela na nasa kwarto kayo sa itaas. Bumaling sa kanyang kasambahay na kararating lamang. Ma'am, doon lang daw ho kayo pansamantala sa kwarto ni si Aaron. Malakas sa ibinagsak ni Colton ang kamao sa mesa. No need. Tumayo ito. Aalis na rin ako. At dire-diretso nang umalis. Naiwan siyang natitigilan habang nakatingin sa malapad na likod nito na papalayo. Galit ba to dahil ginamit niyang kwartong gagamitin sana nito? Teka manang, ibig sabihin ng umakit ako kanina, nandoon na si Kuya Colton? Tanong niya. Tumango ang kasambahay sa kanya. Pero pagpasok ko kanina, wala naman to doon. Hindi niya na naituloy ang sasabihin. Wala pa ho si Aaron. Babe! Gumuhit ang malaking ngiti sa labi niya na marinig ang boses ng nobyo. Babe, kanina pa kita hinihintay. Yumakap siya rito na mahigpit. Natigilan siya. Iba to sa amoy na amoy niya kanina sa unan. Napangiwi siya. Kung nauna ang kapatid nito sa kanya sa kwarto, baka amoy nito ang naamoy niya sa unan kanina. Agad inalis niya sa isip ang amoy na yon at niyakap na lang ang nobyo na mahigpit. Nakita ko si Kuya Colton. Himala at nagpunta siya rito. Inanap si Daddy? Naggibit balikat siya. Hindi ko alam. Hindi naman ako masyadong kinakausap nun, kaya paano ko malalaman? Bumitaw siya rito ng yakap. Kumunot ang noo nang mapansing magulo ang suot nito at di rin tugma ang butones ang suot na long sleeve polo shirt nito. Inaayos si iyon na kinangiti ni Aaron. I love you, babe. Malambing na sabi nito sa kanya. Kinagat niyang labi para pigilan ang ngiti. Mahina niyang hinampas ito sa braso. Love you more. Pagkatapos silang kumain, pumasok na siya sa kwartong katabi nito. Kahit 3 taon na sila at nasa tamang edad na, hindi pa rin sila lumalagpas sa smack ng halik at yakap. Naniniwala kasi siyang may tamang panahon sa ganung bagay. Natigil siya sa pag-iisip na maamoy ang unan. Naiwan talaga ang amoy dito ni Kuya Colton na gustong gusto niya. Mahina niyang tinampalang pisngi. Shit, gustong gusto? Bakit hindi ba? Tanong ng bahagi ng utak niya. Sumabsob siya roon. Magsisinungaling siya kung sasabihin niya na hindi niya gusto ang amoy nito. Hindi naman big deal, amoy lang naman to. Sabi niya bago natulog. Congratulations, Denise. Masaya ako para sa'yo. Naluluhang sabi ng kaibigan niyang si Irish. Thank you, Irish. Nasaan si Fred? Tukoy niya sa nobyo nito. Nag-iwas to ng tingin. Break na kami. Ops, bawal malungkot. Engagement party mo ngayon kaya dapat happy ka lang. Agad na sabi nito sa kanya. Bumantong hininga siya. Basta ichika mo sa akin kung ano nangyari after nito ha. Malungkot at tumango si Irish sa kanya. Maging si Aaron halatang nagkulat din sa sinabi ni Irish pero nanatili lang tahimik. Si Fred at Irish kasi ang dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Aaron. Puro pang congratulate ang natanggap nila ni Aaron sa mga bisita. Medyo nahihilo na rin siya dahil sa pag-abot maya't maya ni Irish ng alak sa kanya na iniinom naman kaagad niya. Babe, are you okay? Kung pagod at di mo na kaya, magpahinga ka na. Inalalayan siya ni Aaron na maupo. Kaya ko pa, promise. Hindi pa ako lasing. Nakangiting nilibot niya ang tingin sa paligid.
Natoon ang mata niya sa magulang nila ni Aaron. Masaya na nag-uusap ang mga ito at pagkakatawanan pa. Ngayon lang ata siya may nagawang tama para sa mga to. Ngayon lang niya nakita na ngumiti ang mga magulang niya dahil sa kanya. Kahit kasi mismong birthday niya or ng graduation niya, hindi niya nakita ngumiti ang mga ito. Basta kahit anong may kinalaman sa kanya, wala naman tong mga pakialam. Babe, sayaw tayo dali. Inila niya si Aaron at nagsayaw sila sa gitna. At habang sumasayaw, panay din ang abot ni Irish ng alak sa kanya na iniinom din naman agad niya. Hindi siya sanay uminom pero dahil masaya siya sa araw na ito, pagbibigyan niya ang sariling uminom ng uminom. Minsan lang naman. Babe, nilapit niya ang labi sa tenga ni Aaron. Hilong-hilo na ako. I told you huminto ka na sa pag-inom but you're not listening. Ines na pakli nito. Malambing na niyakap niya ito. I'm sorry, okay? Ngayon lang naman, saka masaya lang kasi ako eh. Lumamlam ang mga mata nito sa sinabi niya, saka hinaplos ang pisngi niya. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Wag na, babe. Ako lang bahala sa sarili ko, kaya ko na. Hindi niya na inintay na magsalita pa ito. Tumayo siya at naglakad na paakyat. Ilang beses pa siyang muntik matumba dahil sa kalasingan. Humawak siya sa sentido at napaakyat na siya ng hagdan. Di pa man siya nakakaakyat parang mas lalo na siyang nahilo sa taas nun. Malakas na singhapang kumawala sa labi niya nang dumalas ang 2 inches heels niyang suot sa hagdan. Mabuti na lang at may nakasalo sa kanya. Namumungay ang mga matang tumingin siya sa may-ari ng baso na nakapulupot sa bewang niya. Kuya Colton? Ngumiti siya dito at sinundot ang gilid ng pisngi nito. Smile naman dyan, hindi yung para kang nalugi. Sabihin mo nga nalugi na ba mga business mo? Nahigit niya ang hininga nang hapitin pa nitong lalo ang maliit niyang bewang. Nilayo niya ng bahagya ang mukha ng ilapit ni Colton, ang mukha palapit sa mukha niya. Aakyat ka? O pagugulungin kita pababa ng hagdan na to? Dahil sa sinabi nito, agad na lumayo siya rito at nagmamadaling umakyat. Ilang beses pa siyang muntik matumba, pero umabot naman siya ng buhay hanggang sa makarating ng kwarto. Agad nang nahiga siya at natulog. Hindi na siya nagpalit ng suot na dress dahil sa kalasingan. Masakit ang ulo niya. Parang binabasag yun at pinupukpok sa sakit. Nakarinig siya ng halo-halong ingay. Mga boses at mga pangsinghap ng kung sino. Anong ibig sabihin nito, Denise? Naitakip niyang kamay sa tenga dahil parang mababasag ang eardrum niya sa lakas ng boses ng mama niya. Wala naman siyang matandaan sa ginawa niya. O baka naman may sinumbong na naman ang ate Kyle niya, kaya nakasigaw na naman ito sa kanya. Ang landi mo talaga. Boses yun ng ate Kyle niya. See? I told you that my sister is a slut. Tuluyan na siyang nagmulat na mga mata. Una niyang nakitang nobyo niya nakatingin sa kanya. May sakit sa mata na nakatingin ito sa kanya. Nang ilipat niya ang tingin, halatang galit din ang mommy at daddy ng nobyo niya sa kanya. Maging ang mama at papa niya ay parang gusto na siyang saktan sa sama ng mga tingin nito. At ang ate Kyle niya ay umuusok ang ilong habang nakatingin sa kanya. Nakakaiya ka, Denise. Isa kang kahihiyan, sabi pa ng papa niya. Nakita niya kung paano umalis si Aaron, naratang masama ang loob. Teka, kanino? Sa kanya ba? Wala naman siyang ginawa kaya bakit magagalit to? Tatayo sana siya para habulin to, pero may brasong pumigil sa kanya. Get dressed first. Nanlaki ang mata niya na makitang hindi siya nag-iisa sa kama. Katabi niya ang kuya ni Aaron na si Colton. Ano nangyari? Prank ba to? Namumutla ang mukhang tanong niya. Umaasang may sasagot ng oo sa kanya. Pero isang malakas na sampalang tumama sa mukha niya. Sinampal siya ng ate Kyle niya. Akmang sasampalin ulit siya nito nang mabilis umupo si Colton. Pinigilan ang kamay ng ate Kyle niya. Saka malakas tinulak ito ang ate Kyle niya sa sahig kaya napahiyaw to sa sakit. Get out now, people! Bababa kami pagkatapos namin mabihis. May otoridad sa boses na sabi ni Colton. Teka, sinong mabibihis? Ano ba talagang nangyayari? Hindi niya maigalaw ang katawan sa sobrang hiya. Paano nangyaring katabi niya na ito pagising niya? Ano pang hinihintay mo? Gusto mo na ako pang magbihis sa'yo? Nanlaki ang mata niya nang tumayo ito. Shit! Bakit nanonood ka? Agad iniwas niya ang tingin na makita niyang hindi dapat makita rito. Hindi ba to nahihiya na makita ang mahaba at mataba na maugat na pagkalalaki nito? Dahil may nangyari sa atin? Balik tanong nito. Tumayo siya sa Ines. Ano bang sinasabi mo? Wala nangyari. Tangina. Malakas siyang napamura na makita na nakahubad din siya. Nangihinang umupo siya at binalot ng kumot ang katawan. Imposible. Nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa kumot. Paano nangyari to? Sinabunutan niya ang sariling buhok. Mababaliw siya sa kakaisip. Tulungan mo ako, Kuya Colton.
Ipaliwanag natin na pagkakamali lang to, ha? Please? Naiiyak pang pakiusap niya. Hindi niya alam kung bakit nakahubad siya. Sigurado naman siyang pumasok siya sa kwarto na may suot pa kagabi. Hindi to nagsalita at nanatiling tahimik. Habang nagbibihis to, iniwas niya ang tingin nito. Magpapaliwanag siya. Isa lang itong pagkakamali. Ma, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po talagang nangyari sa amin. Humawak siya sa braso ng mama niya, pero tinabig lamang nito ang kamay niya. Huwag mo kaming gawing tanga, Denise. Nakaubad kayo pareho tapos walang nangyari? Galit at pagkapahiya ang nasa mata ng mama at papa niya habang nakatingin sa kanya. Wala po talagang nangyari. Paano mo nasabi na walang nangyari sa atin? We're both naked and I'm sure that you knew what happened next. Putol ni Colton sa kanya. Sinamaan niya ng tingin si Colton na prenteng nakaupo at tila babaliwala lang dito ang mga nangyayari. Nakataas pa ang sulok ng labi nito habang sumisimsim ng kape. Ang buwisit na to? Hindi man lamang siya tulungan na magpaliwanag. Umiling siya. Pagkakamali lamang ito. Walang nangyayari at alam ko. Tumulo ng luha niya nang malakas siyang samparin ng papa niya. Don't you dare lay your hand in my future wife. Mabilis na tumayo si Colton at humarang sa kanya. Wala sa sariling umupo siya sa hawak ng namamanhid na mukha. Nagkagulo na ang lahat at wala na siyang maintindihan sa pinag-uusapan ng mga ito. Kailangan niya makausap si Aaron. Alam niyang makikinig to sa paliwanag niya. Kailangan niyang humingi ng tulong dito para magpaliwanag sa mga magulang nila. So, ano eksakto dito napili niyo para magpakasal? Talong ng mami ni Aaron na maging kalmado ang lahat. Mabilis tumayo siya at umiling. Hindi po kami magpapakasal. Si Aaron po ang gusto kong pakasalan. Wala po talagang nangyari. Basag ang boses na sabi niya. Alam niya namang walang maniniwala pero sinusubukan niya. Hindi siya papayag na masira ang matagal niya ng pangarap na maikasal sa lalaking mahal niya dahil lang sa pagkakamaling ito. I'm sorry, Iha, but your wedding was already decided to be next month. Hindi ka ba nakikinig sa usapan? Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Next month? At sino nagsabi? Tinuro nito ang katabi niyang binata. Napaawang ang labi niya. Ikaw? Galit na galit siya. Halos magbukas sarang ilong niya at di magawang magsalita. Matapos yung marinig na nagdesisyon ito na magpakasal na sila sa sunod na buwan, hinila niya ito sa kwarto. Wala na siyang pakialam kung ano pang iisipin ng mga tao sa baba. Walang ekspresyon ng mukha nitong nakatingin sa kanya. Wala ba talaga itong pakialam? Bakit gumatong ka pa, kuya? Nagpapatulong ako sa'yo, di ba? Paano na to ngayon? Lalo nang magiging komplikado ang lahat dahil sa naging desisyon nito. Hindi naman natin kailangan na magpakasal. Kakausapin ko si Aaron at hihingi ako ng tulong sa kanya. Lalabas sana siya nang hawakan ito ang braso niya. Paano ka nakakasiguro na walang nangyari sa atin? Seryosong mukhang tanong nito. Kumunot ang noon niya. Bakit nagtatanong pa ito? Answer me. Nakakakilabot ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya. Hindi niya maintindihan ang hatid noon sa buong sistema niya. Nahigit niya ang hininga ng hilahin siya ni Colton dahilan para sumubsob siya sa malapan nitong dibdib. Ano bang klaseng tanong yan? Ilang beses siyang napanunok habang nakatingin sa lalaking nasa harapan. Masyado tong matangkad para sa kanya. Bitiwan mo nga ako? Inila niya ang braso rito pero hinila lang siya nito pabalik. Ano ba, Kuya Colton? Nagsimula siya makaramdam ng pagkailang dahil sa pagkakadikit nilang dalawa. Yumuko ito at bumulong sa kanya. Go find your Prince Charming, pero huwag kang masyadong umasa sa mga balak mong mangyari. Nakahinga siya na maluwag nang binitawan na siya nito. Nagmamadali siyang umalis para hanapin si Aaron. Gusto niya na makausap ito. Namamaga ang mata niya. 2 araw na pero hindi niya pa rin nakakausap si Aaron. Hindi niya tumatawagan at di rin nagre-reply sa mga messages niya. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Bakit kasi nangyaring lahat ng to? Ayon naman kay Aaron, di nagpupuntang Kuya Colton nito sa bahay ng mga ito. Kaya bakit bigla na lang ito nagdesisyon na pumunta? Natapat pa talagang naroon siya sa engagement party nila. Narito pa siya sa bahay nila Aaron. Nawala ng galit ng mga magulang nito sa kanya dahil magiging pamilya pa rin naman daw siya ng mga ito oras na maikasal sila ni Colton. Na kahit kailan hindi mangyayari. Hindi siya aalis dito hanggat di niya nakakausap si Aaron. Di na kasi ito umuwi simula ng araw na makita sila sa kwarto. Nakakainis talaga. Sumusobra siya sa unan at pinagsusuntok iyon para doon ibaling ang galit at inis niya sa sarili.
Di niya alam kung bakit napunta siya sa ganong sitwasyon. Siya ba ang mali? Pero imposible talaga. Oo, wala siya masyadong maalala sa kalasingan, pero sigurado siya na wala talagang nangyari sa kanila. Ang alam niya talaga, nakapasok siya ng kwarto at natulog din agad. Tsaka hindi naman siyang tipo ng babaeng ganon. Kaya nga virgin pa rin siya hanggang ngayon. Tsaka kung may nangyari, dapat masakit ang pukila niya, di ba? Denise. Agad na patayo siya nang marinig ang boses ni Aaron. Naluluhang yumakap siya rito. Thanks God! Mabutit bumalik ka na, babe. Kailangan natin mag-usap. Alam ko makikinig ka sa akin. Tama ka, Denise. Kailangan nating dalawang mag-usap. Kinabahan siya sa tono ng pananalita nito. Wala nang lambing sa boses nito. Maging ang mukha nito'y walang kangiti-ngiti. Seryoso yon at halata na malungkot. Naralo nagpakaba sa kanya. Babe? Nagsimula siyang umiyak nang ilayo nito ang katawan sa kanya. Denise? No, babe. Makinig ka sa akin, please. Tulungan mo ako magpaliwanag sa kanila na wala talagang nangyari sa amin. Alam ko yon at sigurado ako. Stop it, Denise. Let's end this. Niyuluyo lang ulit siya nito na magtangka siyang yakapin to. Maging masaya ka na lang kay Kuya Colton. Pipilitin ko na maging masaya para sa inyo. Hindi mo na ba ako mahal? Lumuluhang tanong niya. Mahal kita, Denise. Alam mo yan. Tumalikod to sa kanya. I just want you and my kuya to be happy. Paano nga kami magiging masaya kung pagkakamali lang naman ang lahat? Can't you just tell me to find a way to explain this everything to our parents? Please, Aaron, tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa niya dito. Mahal niya ito at di niya gustong makasal sa lalaking di naman niya mahal. Humarap si Aaron sa kanya. Puno ng luha ang mga matang nakatingin to sa kanya. I'm sorry, Denise. I'm really sorry but this is the end for us. Walang tigil siya sa pag-iyak. Hindi niya matanggap na tuluyan ang pinuto ni Aaron ang lahat sa kanila. Umalis na siya sa bahay ng mga ito. Wala na rin namang dahilan para manatili pa siya roon, lalo na ngayong hiwalay na sila ni Aaron. Malungkot na nga siya. Dumagdag pa sa lungkot niya ang lalapit nilang kasal ni Colton. Pwede naman niya itong takasan. Pero tinatakot naman siya na magulang niya na itatakwil. Oras na gawin niya iyon. Kasalanan to ng Colton na iyon. Tumayo siya at naligo. Alam na niya ang solusyon sa problema niya. Kailangan niya makumbinsi ito na wag ituloy ang kasal. Siguradong hindi siya itatakwil ng magulang niya kung ito ang tututol sa kasal. Malaki pa ang chance na magkabalikan silang dalawa ni Aaron. Pagkatapos niyang maligo, ay nagsuot lang siya ng isang sleeveless dress na kulay pink na hindi aabot sa tuhod ang haba. Matapos magpabango, kinuha niya ang sling bag niya na kulay pink din at nagsuot ng pares ng flat sandals na kulay pink. Paborito niya ang pink. Napasimangot siya na makasalubong ate Kyle niya. Inismeran siya nito. Saan ang punta ng malindi kong kapatid? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa nang may pang-iinsulto. Para kang bata sa ayos mo pero saksakan ka naman ng landi. Kahit pinanganak siya na may milyon-milyon pasensya, sa tingin niya maubos ka agad yon sa taong kaharap niya ngayon. Malandi? Ate kita diba? Baka mana lang talaga ako sa'yo. Pang-iinis niya rito. Di naman siya nabigo dahil halos mabuti ang mata nito sa galit sa kanya. Daig pa ang may sapi, kumakatirk ng mga mata. Pwisit ka? Mabilis siyang nakatakbo. Alam niya kasi, nasasabunutan siya nito dahil sa galit. Malakas siyang natawa. Nang marinig ang awa nito at pagsusumbong sa magulang nila, ano pa ba ang bago? Sanay na siya sa mga ito, bata pa lang siya. Ang ipahiya siya, ang saktan siya, ang akusahan ng kung ano-ano at ang palabasin na sinungaling siya. Lahat ng yan ranas-ranas niya sa pamilya niya. Daig niya pang ampon sa trato ng mga to sa kanya. Kung dati hindi siya sumasagot sa ate Kyle niya, hindi na ngayon. Sumusobra na kasi ang ugali nito. Muli niyang naalala ang kasal. Hindi niya mapigil ang manggigil sa ines pag naalala ni Colton sa pagpayag nito sa kasal. Kasalanan niya talaga itong lahat. Humanda siya sa akin. Bumuga siya ng hangin habang nakatingin sa mataas na gusaring nasa harapan na pagmamayari ni Colton. Sa sobrang taas ito, tila nalula pa siya. Nagmamadali siyang pumasok sa building pero agad ding hinarang ng receptionist. Ma'am, may schedule ho ba kayo kay Mr. Miguel? Magalang pang tanong ng babae sa kanya. Umiling siya. Wala po eh. I'm sorry ma'am, pero hindi po kayo maaaring pumasok. Ganon? Napaisip siya. Pwede bang pakisabi na, paano ba to? Pakisabi na nandito ang magpapangasawa niya. Alanganin pang sabi niya. Hindi naman niya gustong sabihin yon pero paano naman siya makakapasok, di ba?
Nawala ang ngiti ng babae sa labi. Nagdududa na ngayon ang tingin nito sa kanya at talagang nagtagal pa ang tingin nito sa flat niyang dibdib. Miss, pakisabi na dali at huwag ka nang tumingin sa dibdib ko dahil flat talaga yan. Hindi yan tutubot, tanggap ko na, kaya tigilan mong dibdib ko. Iniinis siya ng babaeng ito. Mapanlait kong tumingin, palibhasa, biniyayaan. Hindi pa rin nawawala ang duda sa mata nito bago damputin ng telepono. Hello, pakisabi kay sir may babae dito nangangarap na mapangasawa niya. What? Nakangarap daw? Miss, anong full name mo? Nakataas ang kilin na tanong ng babae. Pag kinasal na kami ni Kuya, ni Colton, ipapatapon kita sa ibang planeta. Tandaan mo yan. Pananakot niya rito pero syempre, biro lang naman yun. Di naman na sila magkikita after nito dahil walang kasalang magaganap. Pakisabi, Denise Laurel. Nakita niya kung para namutla ang babae matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa telepono. Bago sumakay ng elevator, namutla ang babae. Lumingon siya rito at gumiti na nakakaloko. Kaya naman lalo itong namutla habang nakatingin sa kanya. Di niya tuloy mapigilan ang matawa. Na makarating sa palapag kung nasaan si Colton ay nagmamadaling naglakad papasok ng opisina nito. Di na siya kumatok at tumiretso ng pumasok. Kuya Colton! Malakas na tawag niya. Sinabi ko naman sa'yo, diba, na ayaw ko magpakasal sa'yo? Natigil siya sa pagsalita. Shit, nakakahiya. Hindi lang si Colton ang tao sa opisina. Napakadaming hot papa. Mabilis binilang ng mga mata niya ang nagagapuhang lalaki sa loob ng opisina ni Colton. 6. Tumikhim siya. Bumalik ang inis niya na maalalang tungkol sa kasal. Kuya Colton, mag-usap tayo mamaya. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Mahinaw ng boses sasabi, pero naggagalaitin ang dibdib niya. Ngumiti ang isang lalaki sa kanya kaya ngumiti rin siya rito. Mga gwapo talaga. Leave us. Tumingin siya kay Colton na madilim na ang mukha. Nakita niya kung paano ngumisi ang ilan sa mga lalaki. Inawakan ng lalaki na ngumiti sa kanya kanina ang kamay niya at hahalikan sana. Bye, Miss Beautiful. Binatuto ni Colton ang ashtray pero nasa nito yon gamit ang kamay. Tumatawang lumabas to na makita kung gaano kadilim ang mukha ni Colton. Ikakasal ka na? Tapos nagagawa pa makipagnitian sa iba? Pabagsak na naupo ito sa swivel chair. Madilim pa rin ang mukha nito. Kuya Colton, umatras ka sa kasal. Walang paligoy-ligoy na sabi niya rito. Di na siya umupo at tinukod na lamang ang dalawang kamay sa mesa nito. Tinaasan siya nito ng kilay. Seryoso? Tataasan mo lang ako ng kilay? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nailamos niya ang dalawang kamay sa mukha. What should I do then? Sumandal ito sa swivel chair nito at matiim siyang tiningnan. Umatras ka na nga sa kasal. Bakit ko gagawin yon? Dinampot nito ang kahan ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Naglakad papalapit sa kanya. Bakit di tayo pwede magpakasal? Umupo ito sa mesa paharap sa kanya. Kasi, ano ba? Huwag mo nga akong bugahan ng usok. Ang bastos mo naman. Angil niya. Paano ba naman binugahan siya ng usok? Ano bang trip yan? Maubo-ubo na siyan lumayo rito. Inis na tinignan niya ito na marinig na tinawanan pa siya nito. Basta. Umatras ka sa kasal. Hindi tayo pwede magpakasal kasi nga hindi natin mahal ang isa't isa. Pagkakamali lang ang lahat. Ang kailangan lang natin gawin ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Kailangan niya ito makumbinseng tulungan siya. Pagkakamali? Muli itong humitit ng sigarilyo. Ibinuga na naman sa kanya. Kandaobo siya. Kupal talaga. Pagkakamali nga, ang kulit mo, paulit-ulit. Pagkakamali kasi wala naman talagang nangyari sa atin. Natigilan to. Pinatay ni Colton ang sigarilyo at tumayo. Paano mo nga nasabi na walang nangyari? Bakit ba kasi kailangan pa na magtanong ito? Basta alam ko, wala talagang nangyari. Ano bang ginagawa mo? Suminghap siya sa gulat. Nangilahan siya nito tiyumpo sa mesa na nakabukang dalawang hita. Nakita tuloy ang underwear niya. Nilagay nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya, saka yumuko at inilapit ang labi sa tenga niya. Paano kung may nangyari talaga? Hindi mo lang natandaan. Pilit ay tinulak niya ito pero hindi ito natinag. Naiilang na siya sa posisyon nila. Ngayon, laki ang mata niya nang hawakan nito ang dalawa niyang hita. At masing nila papapalapit sa katawan nito. Colton, ano ba? Nakaramdam siya ng takot sa ginawa nito. Nanlaki ang mga mata niya nang dumikit sa gitnang bahagi niya sa matigas at namumukol nitong mga pagitan ng hita.
Sumikdo ang dibdib niya sa unang pagkakataon. Nakita niya tong umisi sa kanya. It sounds good kapag hindi mo ako tinatawag na kuya, Denise. Hindi na talaga kita kukuyahin. Pwisit ka. Ang bastos mo. Ano ba? Nagsimula siyang mataranta nang idiin nito ang sarili sa gitna niya. Hindi na ako natutuwa, Colton. Hindi niya maisara ang mga hita dahil nasa gitna niya ito. Hindi rin siya makagalaw dahil hawak nito ang dalawang hita niya. Nangihina din ang mga kamay niya at di malaman na dahilan, kaya imbes na itulak ito'y napakapit na ito sa dibdib nito. Paano mo nga nasabi na walang nangyari sa atin? Seryoso na ang mukha nito ngayon. Kumbinsihin mo ko. Malay mo pumayag ako sa gusto mo. Pumikit siya, binasa ang labi. Paano ko ba sasabihin? Bakit kasi kailangan pang sabihin at bakit kasi kailangan pang malaman? Lumunok siya at saka dumilad. Kasi mararamdaman ko yon. Ayaw niya sanang ibuka ang labi. Kasi diba pag first time, masakit? Halos bulong lamang nasabi niya rito. Nakakaya. Dami naman kasing tanong ng lalaking to eh. Kinilabutan siya na inilapit ito ang mukha sa leeg niya. Sabihin mo rin minman, pinatagal mo pa. Nakahinga siya na maluwag nang umalis to sa harapan niya at muling umupo. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Pinagpawisan pala siya dahil sa ginawa nito. Nanggigigil siya dahil sa ginawa nito kanina. Bumuga siya ng hangin. Pilit inalis sa isip ang pagkakadikit ng katawan nila. Ang mahalaga sa ngayon, aatras na ito sa kasal nila. Aalis na ako. Nanginginig ang tuhod niya at halos hindi niya maihakbang ang mga binti. Inirapan niya ito na makitang ngumisi ito na mapansin ang reaksyon ng katawan niya. Pagkaatras mo sa kasal, huwag ka na magpapakita pa sa akin. Napakabastos mo. Hindi talaga niya gusto ang ginawa nito sa kanya. Ramdam pa rin niya ang matigas na bagay na dinikit ito sa kanya. Kainis talaga. Habang naglalakad, yumukod at nakatingin sa kanyang lahat na madaraanan niya na ikinatakan niya. Ano siya, Reyna lang? Nang madaanan niyang babaeng receptionist, namumutla pa rin ito. Kung alam lang nito na hindi sila magkikita ulit. Kahit gigil siya kay Colton, hindi niya mapigilang matuwa dahil atras na to sa kasal nila. Hindi niya na kailangan pa magpakasal sa lalaki na hindi naman niya mahal. Ang kailangan na lamang niyang gawin ngayon ay kausapin si Aaron para magkabalikan sila. Kailangan na magkais sila para matuloy ang kasal nila. Mag-iisang buwan na pero walang nababanggit na magulang niya tungkol sa pag-atras ni Colton sa kasal nila. Nakapagtataka dahil sigurado magbubunga nga ang magulang niya o tatada rin siya ng mura at baka nga saktan pa dahil sa pag-atras ni Colton sa kasal. Pero hanggang ngayon wala pa rin ginagawa ang magulang niya. Good mood? Tumusok siya ng hotdog. Kumunot ang noo niya nang tusukin din ng ate niya ang hotdog na tinusok niya. Pero dahil mapagbigay siya, ay tumusok na lamang siya ng iba. Perong walang hiya, kung anong tusukin niya ay tinutusok talaga nito. Inis na tumingin siya rito pero nginisihan lamang siya nito. Bumuga na lamang siya ng hangin at di na ito pinansin. Pero nang kukuha siya ng itlog, inagaw nito ang itlog na kukunin niya. Ganon din ang ginawa nito sa mga sumunod. Tumayo siya at marahas na tumingin pa rito. Araw-araw na lang ganito ang pag nasa bahay siya. Wala na tong ibang ginawa kundi ang inisin at galitin siya. Iinumin lang niya ang tubig na nasa baso niya bago umalis. Pero napahinto siya sa paglalakad na magsalita ang mama niya. Dumating na pala ang wedding gown mo kanina, Denise. Sa isang araw ng kasal mo kaya wag kang lamon ng lamon para hindi ka manaba... Ano? Malakas na hiyaw niya. Halos umusok ang ilong niya habang pasakay ng elevator. Hindi umatras sa kasal si Holton. Kaya pala hindi siya ginisa ng magulang niya dahil pala ito umatras sa kasal nila. Ang sinungaling na lalaking yon. Nang makarating sa opisina ni Colton, agad na binuksan niya ang pinto noon. Naabutan niya ulit ang mga kaibigan nitong gwapo pero wala namang pakialam. Colton, bakit dumating ang wedding gown na yun sa bahay? Ibinagsak niya sa harap nitong malaking box na may lamang wedding gown. Di ba atras ka sa kasal? Eh ano to? Leave us, fuckers? Asek ni Colton sa mga kaibigan niya. Narinig niya pang pinagtawanan si Colton ng mga kaibigan bago ito umalis. Wala akong natatandaan na nangako kung aatras ka sa kasal, Denise. Ani Colton sa kanya na may seryosong tingin. Napamaang siya. Ang sabi mo sa akin, kumbinsihin kita. Kaya nga sinabi ko sa'yo na basta umatras ka na ngayon sa kasal. Please? Pagsusumamo niya rito pero wala itong reaksyon. Hindi pa rin ako magpapakasal sa'yo. Really? Even if your parents will disown you? Nagahamong tanong nito sa kanya. Naparunok siya. Kahit anong mangyari, hindi siya papayag na maikasal dito. Kahit itakwil pa siya ng mga magulang niya, hindi siya magpapakasal.
Kahit tabugbugin pa siya o itapon sa dagat, wala siyang pakialam. Hindi ako magpapakasal sa'yo kahit itakwil pa ako ng mga magulang ko. You may now kiss the bride. Akala niya kaya niyang sumuway sa magulang pero hindi pala. Ngayon narito siya sa simbahan, ikinasal na kay Colton. Nakangising iniangat ni Colton ang belo na tumatakip sa kanyang muka. Umiyak siya sa sobrang sama ng loob. Hindi niya matanggap na ikinasal siya sa lalaki na hindi niya naman mahal. Pinahid ni Colton ang luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Sa pisngi ka lang humalik. Naghiyawan ng mga kaibigan ni Colton sa ginawa nito sa kanya. Nilamon lang naman ito ang labi niya, inis na tinulak niya ito, pero hindi malang nadala. Tumikim ang pare. Iho, wala pa kayo sa honeymoon. Nagtawanan ng ilan sa mga bisita. Siya ay hindi magawang umiti, lalo na't paglingon niya ay kita niya kung paano dumaan ang sakit sa mukha ni Aaron. Lalo siyang napaiyak. Wala na nga talaga silang pag-asa. Talagang di na sila po pwede magsama dahil nakatali na siya sa kapatid nito. Naiinis siya kay Colton nang hawakan nitong mukha niya at saka iniharap ito. Stop looking in another man, Denise. You are my wife and you don't have the right to do that now. Madalim ang mukhang sabi ni Colton sa kanya. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Kung titingnan niya akalain ng ibang bisita na masaya siya pero hindi. Umiiyak siya dahil sa lungkot. Pangarap naman niyang maikasal at naikasal nga siya, ang kaso nga lang sa lalaking di naman niya mahal. Hindi niya alam kung anong kahinat na ng pagpapakasal nila, gayong wala naman silang pagmamahal sa isa't isa.